Kailan mo ba huling naisuot yung uniform mo? Nung high school? Or ngayong senior high? In this video, I'll be sharing a brief history about our nursing uniform and kung ano-ano bang klase ng mga uniforms yung sinusuot natin during our nursing course. So if you want to know more, please keep on watching. Wala ako masyadong mag-discuss regarding sa mga subjects sa nursing and yung mga tinuturo ng clinical instructors, yung mga skills, yung mga written demonstration. Ayoko kasi silang pangunahin and baka yung alam ko mga outdated na. Syempre, nag-evolve din ba yung profession, yung mga practice. Lagi tayong evidence-based practice. Tapos, bawat hospital, iba't iba rin ang protocol. So, ayokong mag-film nun kasi baka mamaya mapanood nyo over the years as outdated na, ma-misinform ko pa kayo. So, ang mostly share ko lang talaga dito sa channel ko yung mga experiences ko and yung mga guides para maging successful kayo throughout this journey. Hi guys! This is your Nurse Riz Diaz again. For today's vlog, I'll be sharing an informative video for our incoming nursing students or mga ongoing or currently nursing students natin ngayon. Ang topic natin ngayon is all about uniforms. Kilala naman nating lahat si Mother Dear Florence Nightingale, diba? So, siya yung Mother of Nursing natin. Dahil sa efforts niya during the Crimean War for aiding in the sick and wounded individuals during those times, sa kanya talaga nag-originate yung nursing and yung School of Nursing. So, meron siyang isang student na unang-unang nag-design ng uniform na yun. So, hindi na ako masyadong magdi-discuss kung tungkol sa history ni Florence Nightingale kasi pag-aaralan nyo naman yan sa nursing theory subjects niya. But ito na nga siya nag-start. Tapos, yan, kung makikita niyo sa picture, naka-cap siya, tapos long sleeves, closed neck. Sa ganyan nag-start yung uniform natin. Tapos, unti-unti, medyo nagiging open neck na siya. Tapos, unti-unting umikli yung sleeves. Yung cap na iba-iba rin ng design. Yung apron from cloth to plastic hanggang sa ng 1990s daw, doon siya nag-start na maging scrub suit. Usually sa western countries, yung pagsuot ng white, medyo naging headache and eyesore daw talaga sa kanila. Kasi kapag may mga blood stain nga, kahit na anong bleach siyang gawin, hindi siya nagiging nababalik sa pagka-puting-puti. Kaya nauso na yung mga colored scrubs. Pero dito sa Philippines, makikita pa rin natin mga white uniform. Kahit na sa mga hospitals dito sa atin. Actually, ang nakikitaan ko ng mga scrubs yung mga tertiary hospitals eh. Pero may pangilan-ilan na rin na mga sumusunod na naka-scrub suits na. So, sa college, ang start na uniform natin ay yung sa boys, halos same lang yung ginagamit sa duties tsaka sa lecture. Ang naging difference lang nila is yung kapag lecture days, yung boys, naka-black shoes. Kapag ka-duty days naman, RLE days, ka-white shoes naman yung mga boys. Sa girls, ito na yung medyo makikita nyo na mga difference. Naka-dress tayo. Ayan, papakita ko naman yung mga sample. Makikita nyo dyan. Yan, naka-white dress tayo, may buttons, may collar, may fold yung sleeves. Usually, knee-length siya or lampas ng konti. Yung iba, pag gusto medyo sexy, pinapaiklian. Yung iba, pinapa-pencil cut. Pero, maraming, usually talaga A-line yung style. Kung lecture day, black shoes tayo. Tapos, skin tone na stockings. Na-mention ko dun sa previous vlog ko, talagang hindi nawawala ng stockings ang nursing students, lalo kong girls. Kapag ka naman cupping and pinning ceremony na tayo, ayan makikita niyo dyan sa picture, doon na magsa-start na nagsuot tayo ng apron, kasi yun na yung ceremony na kung saan tayo magka-cup, nursing cup, tapos may pin, yung pin na bilog na ganyan, tapos yung nameplate na pin. Pagka nag-cupping and pinning ceremony na tayo, aside sa girls dress, tapos sa boys naman, yung polo and white pants, naka-pin and naka-nameplate tayo. Yung hair, yan, naka-hair bun, yung naka-pony, tapos naka-ikot na ganun, naka-bun, tas ayos na ayos yung hair na ganyan. Siguro gawan ko na lang another vlog yun, yung tungkol sa
hairstyle, nursing hairstyle, tsaka sa yung simple makeup for nursing student. Hindi naman araw-araw kailangan isuot yung apron. So, sinusuot lang natin yung apron kapag ka naka-RLE or naka-duty na tayo sa hospital natin, yung nag-internship na. So, naka-apron, naka-nameplate, naka-pin, tapos naka-white stockings, mapapansin yung white shoes, naka-cap din tayo, naka-nursing cap during duties. So, may mga days tayo na, lecture days tayo na nakasuot tayo ng parang yung pang RLE uniform natin. Kapag ka may mga RETDEM or return demonstration, usually pinagsusuot tayo ng ganun. Yung complete nursing duty uniform natin sa hospital. Yun yung pinapasuot sa atin. So, ilang layers yan sa girls. Siyempre, naka-undergarments. Tapos, meron ka pang yung white sando na kamison. Tapos, meron ka pa nung parang pantilet. Yung parang manipis na shorts, pandoble. Kasi white na white nga yung suot natin. Tapos, may stockings ka pa. Tapos, yung nursing uniform mo na dress. Tapos, naka-apron ka pa. Tapos, meron din tayong yung kapag lumalabas tayo ng hospital, para hindi madumihan yung mga uniforms natin, may lab gown din. Kami noong time namin, may lab gown kami noon eh. Then, makikita nyo, dito sa mga pictures na to, naka-green scrubs naman kami. Tapos, naka-head cap, tapos scrub shoes. Kapag ka naman, ang rotation namin, delivery room or operating room, yan, ganyan naman yung sinusuot natin na uniform. So, yun ka sa girls, simple or basic makeup lang tayo. Kailangan planchado talaga yung hair, wala nakalaglag na bangs, naka-hairband na may hairnet, bawal yung walang hairnet. Yung mga excess baby hair natin or bangs, naka-clip yan. Sa boys naman, naka 2x3. Walang mahaba or yung lampas-lampas na hair kasi inupukaan talaga. So, yan. Ganyan yung uniform natin. Sobrang neat talaga. Sobrang tidy tignan. Kaya yung mga mention ko noon na mga bawal, panoorin nyo na lang. Sa vlog ko na yun. Yung mga bawal sa nursing students, yung mga colored undergarments, ganyan. Kasi yun. So, basically, yan lang naman yung uniforms natin. Tapos, yan yung mga sample, flash ko na lang yung mga sample photos ng mga uniform namin, ng mga friends ko, mga college friends ko. So, yan. Nakakamiss yan, yung kasama mo yung mga batchmates mo, yung mga friends mo. Alam ko, kayo, gusto nyo nang makasama yung mga classmates nyo. Iba pa rin kasi talaga yung bonding kapag face-to-face. Saka parang, iba pa rin yung learning, yung intensity ng pag-grasp mo sa knowledge kapag face-to-face classes. Siyempre, medyo may pressure, tas laging may kaba moments. Kasi, yung time namin, may mga index card, tas may mga picture doon na 1 by 1, tapos pipiliin ng clinical instruction ng CIs nyo, ng clinical instructor nyo kung sino yung next na magre-recite or sino yung unang magre-return demonstration. So, ayun. Sana ma-experience nyo. Let's all wish na matapos na tong pandemic para lahat kayo maka-experience na maisuot nyo yung nursing uniform nyo in your own universities with your classmates and friends. And magamit nyo na yung RLE uniforms nyo sa mga hospitals na pag-dutihan ninyo. So, yun lang guys. Don't forget to like, share this video kung nakatulong sa inyo, subscribe, and hit that bell button para you'll always notified if I have new videos. See you on my next video. Thank you for watching. Ikaw ba, gusto mo na isuot yung nursing uniform mo? Please comment down below kung yes or no and kung bakit.